Okay, channel 1. Ayan. Channel 2. Lino ang tunog, no? DJ KC Remix. This is Steve Titan. Titan. Steve Titan. Kakatapos ko lang gumawa ng LX20. O, diretso tayo sa may Ace. Kasi, itong Ace na C5, dalawa ito. Ayun pa isa, oh. Ayan, magkasunod yung gagawin natin na Ace na C5. Okay, nakalimutan ko kung taga saan to eh. Yan ko yung karton. Alan pala nyo. Ito yung karton niya eh. Yan. Okay, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Ang issue nito, tinisting ko eh. Kasi yung combo namin ni sir dito, nakalimutan ko na. Ayun, tinisting ko. May audio naman siya. Ang mangyari na lang dito, kasi kadalasan ng package dito na sinasabi ko sa kanila o usapan namin ay ito. Ayan, dagdagan dito ng power transistor. Tapos dito, lagyan ng fuse kasi walang fuse ito. Kaya once na nasira yung is na C5, automatic, sunog yung board. Sunog yung mga pyesa. Kasi wala siyang fuse, oh. Wala siya, nakarekta lang. Ayan, oh. Ngayon, lalagyan ng fuse yan. Lagyan natin ng fuse. Tapos, oh, fixed bias, yung most requested sa atin. Most requested. Panay, kakapanood nila ng video natin. Yan na yung mga request. Ngayon, pakita ko sa inyo na may audio yan. Okay? Wala naman siyang protect eh. Normal na, normal mode naman, oh. Naka-normal. Oh, lagyan natin ng audio. Play natin tong laptop natin. Okay, channel 1. Yan, meron, di ba? Channel 2. Meron din. Okay. Wala, oh. Okay, 'di ba? Working siya. Diba? Anong gagawin natin dito? Wala naman tayong re-repair. Kundi patitibayin na lang natin siya. Okay? Common lang 'to sa mga laging nanonood ng mga video natin. Total, nakailang gawa na rin tayo ng is na C5 na ganun yung issue eh. Yung pinapa-package sa atin, yung mag-atay na power transistor and then maglagay na fuse and then fixed bias. Okay, tanggalin natin yung board para mabilis yung video natin. Dalawang board na. Baklas ko na yung dalawang channel. Ito yung board ng Ace na CE5. Ayan, oh. Ganda, 'di ba? Hindi siya SMD, na carbon type pa siya. Ang problema lang dito is yung protection talaga. Wala siyang protection eh. Once na nagka-problema, sunog talaga yung board niya. Kung nakasubaybay kayo sa vlog ko, yung previous vlog ko tungkol sa C5, yung butas talaga. Literal talaga na butas yung board. Talagang malaking butas nun eh. Buti kahit paano nagawa natin. Hanggang ngayon, working pa yun. Taga Laguna natin ah. Shoutout pala sa may-ari nun. Kay Migo Randy, di Binigracia. Ayan, ito naman, papatibayin natin. Dagdagan natin ng output to. Kasi pinapadagdagan sa atin ng output. Ito, kulang ng isang pares. Meron siyang slot. Tapos i-fix natin to. Yan, 501. Tapos ito pa isa, oh, 501. 500 ohms yung bias na ginamit. I-fix natin. Okay. Ngayon, mag-add ako ng output and then fix na tayo para mabilis yung video natin. Nagdagdag na ako ng power transistor. Yan, A1943 and then C5200. Okay, itong mahaba and dinagdag natin. Same din dito sa may kabilang channel. Okay, tapos kapag magdagdag ka ng power transistor, make sure na nakadagdag kayo ng magdadagdag kayo ng bloke. Ayan, oh. Para hindi siya useless. Kailangan kapag magdagdag ka ng output, dagdag ka rin ng bloke. Kalabasan niyan 1 2 3 4 5. Ano, 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 pairs na siya kasi ito kasama sa drive ito eh. Okay, ayan ang bloke, oh. Yung bloke na value dyan ay 0.33, 0.25 hanggang 0.47 pwede yan. Fusible resistor na naman yan eh. Wala tayong ganito klaseng bloke eh. Yung ganito nalagay natin. Diskarte lang yan. Ayan siya, oh. Ayan. Same din dito siyempre. Kailangan natin magdagdag rin ng bloke para makumpleto yung pagdagdag natin ng power transistor. Ngayon, kompleto na yan. O, ito. Pasadaan natin to.
501. Ang pagkakaalam ko parang 200 o 220 yata. Nakalimutan ko na, hindi kasi ako mahilig maglista. Try na lang natin yung 200 dito. Ito to. Tsaka dito. Okay. Nag-fix bias na ako. Tinanggal ko na. Sana yung trimmer natin. Ito to. Yan, 501 yung value nito. Wala, 302 yung isa. Sana. Ito. Dami ng trimmer dito. Ayan, 501. 500 ohms ito. Ngayon, may mga nagsasabi kasi na, sir, bakit gamit mo nung nakaraan 200, nung nagamit mo nung nakaraan 330? Sa mga previous vlog kasi natin, or minsan nakadepende kasi ako, kapag hindi ako nagkuhan nito, nagdadagdag ng output, na wala sa usapan namin ng may-ari na magdadagdag ng output, minsan yung bias is binababaan ko. Kaya ibang value yung ginagamit ko. Tapos kapag nagdagdag naman ako, ibang value rin naman ang gamit ko. Kaya sinasabi ko lagi sa vlog ko, wala akong eksaktong value. Depende sa sitwasyon, di ba? Kaya sa mga nagtatanong sa akin, hindi ko talaga sinasagot ng rekta eh. Kasi nga nakadepende sa sitwasyon eh. Tapos lalo na kung sa mga probinsya, yung probinsya kasi mahilig talaga sa hatawan eh. Ayun, ang ginagawa ko, binababaan ko rin yung bias. O ngayon, kung sa inyo, kung tipong chill-chill lang kayo, o kahit taasan nyo yung bias nya, okay lang. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi na wala tayong eksakto, nakadepende yan sa inyo or nasa diskarte nyo kung paano yung bias or anong gagamitin nyo na bias. 'Di ba? Ngayon, gamit natin ngayon ay 300 ohms ito, labas niya. Dalawang 150 ohms. Okay? Ayan. Ngayon, balik natin sa may casing and then check natin yung bias niya. Binalik ko na yung dalawang board. Tingnan natin kung ano yung bias na mangyari. Okay? Natin kung mataas ba siya or mababa ba siya, kailangan pa ba natin baguhin or hindi na. Inulit natin, dalawang 150 equals to 300 ohms yan. Ngayon, sukat tayo. Dito ay baliktad, balistad. Okay, dito nasa 0.25 lang, medyo mababa. Taas pa natin ng konti. Medyo mababa yan masyado. Dahil lang dagdag naman tayo ng output eh. Okay, sana yun? Kailangan may tumatawag. May tumawag kasi. Medyo mababa. Nasa 0.25 lang. Yung mga ganong bias, pag 0.25 lang, kapag hindi ako nagdagdag dito. Pero nagdagdag tayo, iangat natin konti, di ba? Halos masa 0.3 lang naman. Baguhin natin to. Hindi pwede yung 300 ohms. Oh. Ang pag-fix bias dyan or pagka-calibrate, dagdag bawas lang naman. Pag medyo mababa, taasan. Pag mataas, bawasan. Pag bababa, dagdagan. Ganun lang din naman yan. Okay, yung ginamit natin ay 150. Yan, focus ka. 150 tapos 100. Ang labas niyan, 250 ohms. Ano siya? 250 ohms. Ang isa, ayan o, 250 ohms. 150 tsaka 100 ohms. Okay? Para yung bias niya magiging yan, sukat tayo. Itaas lang natin ng bagya kahit konti-konti lang, diba? Kasi nakakuha naman na eh, dinagdagan natin ng output na eh. Tapos nito ilalagyan pa natin ng fuse yan. Okay, dito tumaas lang ng konti diba? Nasa 0.26, tumaas ng konti. Kasi kanina kasi mababa, nasa 0.25 lang eh. Masyadong mababa naman. Hindi, nagdagdag naman tayo ng output eh. Ayan o. Meron po kayo neto? Okay na, tika lang. Okay na, dami nating customer. Ayan na, ginamit natin is 250 ohms yan. Okay, nasa 0.26 yung bias. Ngayon, dahil okay na yan, kabit muna tayo ng fuse. Lagyan muna natin ng fuse to para matapos na yung vlog natin. Naglagay na ako ng fuse. Yan. Sa mga nagtatanong kung saan ako naglalagay ng fuse pagdating sa may C5 ito. Low negative and then low positive ito. Ito. Pula na to, low positive, and then ito blue, low negative. Yan. Sa low rail ako naglalagay. Okay? Ganyan siya Tapos, yung fuse na ginagamit ko dito ay 15 ampere lang. Yan, 15 lang pwede na. Ayan Okay, hindi ko lang pinakita kasi para mas mabilis yung video natin. Same din dito.
Low positive and then low negative. Yan. May fuse sa loob to. Dinugtong ko lang or hininang ko lang. Okay? Diskarte lang para mas matibay yung unit, di ba? Okay? Yan, sana nakapagbigay idea na tayo tungkol dito sa may fuse. Ngayon, ibabalik natin. Tapos audio testing tayo. So ngayon guys, bali ito. Para matapos na yung vlog natin. Naglagay na ako ng speaker. Ayan siya Tapos meron ng audio input. Naka-stereo tayo. Okay, naka-stereo. Tapos ang gagamitin natin na speaker, hindi muna pang sub ngayon. Yung dalawang mid-high natin, yan dalawang mid-high na yun, Okay, para mas marinig yung tunog niya. Okay. Ito yung audio source natin, laptop. Laptop natin, teka lang. Okay, channel 1. Yan. Channel 2. Minsan wala chick. Lino ang tunog, no? DJ KC Remix. This is Steve Titan. Titan. Steve Titan. Okay na, hanggang dito na lang. Balikan natin yung ginawa natin bago natin takpan to. Kulang na lang dito is tornilyo. And then, sir, kung sino ka man. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin. And then, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang, di ba? Kung sakaling gusto nyo yung gawin yung itong gasing diskarte sa ginawa ko dito sa mais na C5, nakapagbigay idea tayo. Promotion bago tayo magtapos yung pre-shop natin. Solid G Electronics Repair Shop, number 61, Don Julio, Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. God bless and then peace natin lahat.